Parang ganun yung cycle namin. So may i-commit sila at the start of the day, tapos i-review ko at the end of the day. Tapos sa gabi naman, gagamitin ko yung app na ako yung composer, ako yung user, heavy user ako. Tapos ginagamit ko na rin siya for our own personal use case sa company in terms of training, tsaka updates, tsaka creating a narrative. Pinifeel ko talaga kung nasisimplify niyo yung buhay ko as a CEO. Pag nag-upload, di ba, kunwari maglalagay ka ng link mo dyan, di ba, app? Yes. Yung link mo dyan, it's either link or upload eh. Hindi ginatong or. Naiintindihan nyo? Okay. Hindi So, dapat basta... mawawala yung isa. Oo, dapat hindi basta linagay mo lang yung or. Pag sinabi ko or, dapat or talaga. Hindi yung or lang na naglagay lang kayo ng label na or. Pero kasi sir, ang mangyayari lang nun, kapag nag-upload ako, dito lang din nilalagay yung mga ano eh. Hindi, yung uploaded tama. sa HTML. Kasi ang flow mo, pipindutin mo yung orange button sa baba eh. I-remove na lang siguro sir pag empty, ay pag may value na yun nandito sa may taas. Ang ano mo nga niyan, kung balik ka doon, sa tingin ko, tab ka dapat dyan. Gawin mo ng tab dyan. 3 tab Okay na lang po. kaya yan. Balik ka doon sa blocks. Dyan, sa baba, nakikita mo yung app na yan. Pindutin mo yan. Yan, imbis sa link app, gawa ka ng 3 tab dyan na naka-horizontal. Pag pinindot ko yung link, magkakaroon siya ng blankong laman. Pag pinindot ko yung app, magkakaroon siya ng app na text box. Tapos pag dinigay ko yung sa dulo na upload, nakuha nyo, lalabas yung upload HTML. Tsaka hindi button. Pag pinindot ko yung app na upload, ang lalabas naman dyan, para kang merong, yung icon na HTML upload. Alam mo yung gano'n? Document upload. Okay. Parang ganito rin sir, pero iba lang yung ano siguro. Oo, tsaka color gray. Kasi parang save mo sa taas, yun lang yung save mo. Sige po. Parang upload photo lang, parang itsura niya. Gets mo? So, ang pangalan niya, pwedeng ganyan di itsura, parang public, unlisted, private. Pero magandang yung hindi kasi hindi ko alam kung ano itsura niya sa mobile. Baka makompress ko nga sa mobile. Pero dapat ganyan 3, tas nag-iiba-iba yung, parang option box siya eh, nag-iiba-iba siya. So, pwede mo sabihin Netlify link, HTML upload, mga ganun. Okay sir, sige po. Parang hindi nakakalito. Anyway, sige go. O tapos, Isa pa sa update sir, currently kasi yung rag natin hindi working. So ang ginawa ko, yung may rag din kasi sa may Byte Plus. Dinagdag ko siya kaso nga lang nagkaroon ng, may problem in terms of retrieval. Kumbaga hindi siya very accurate. So hindi ko muna siya in-implement pero technically ready na tayo for Byte Plus rag din. And then AI routing. Pero ang plan ko sana dito is isama siya within prompt. AI routing ito lang yung parang nag-handle ng parang pinaka-model, ng pinaka-function. For example, ito prompt embeddings. Ito yung parang rag natin sir. So currently naka-Skylark. Skylark is yung Byte Plus model for retrieval or rag. And then ito naman yung sa may voice configuration, i-check po if ginagamit talaga niya to doon sa pinaka-composer natin. Pero currently, nag-create yung account usage in terms of limits ng pinaka-credits natin sa 11 Labs. Currently, meron na lang tayong 3,000 or almost 4,000. Abe, isang gamitan na lang yan. Ba't hindi pa tayo hindi na tayo magpa-reload? Rai, 11 labs. Okay, anyway, go. Ayun, currently nag-create pa lang pala ako ng API endpoint for alert notification. Ideally, ito yung parang sir, nabanggit niyo din last time na pag magpo-post tayo sa community, automatically para magkakaroon ng notification sa pinaka-group chat sa alert. Pero hindi ko pa siya natitest. API endpoint pa lang siya since ang goal ko kasi today is makapag-deploy. And then deployed na rin yung inbox. Although at initial pa lang siya, hindi naman lahat ng users meron ng gantong feature. Pero working na yung pag-send ng yung new broadcast or yung parang blasting niya. Okay. Pati yung pag-chat. Pero may pa lang tayo. Pag nag-broadcast ka, mag-originate ka pa rin sa content or separate message? To sir, tawag dito. Ang sa broadcast kasi sir, yung existing content yung send mo. Pero hindi pa maayos yung parang pinaka-way niya kung paano tayo mag-broadcast or blasting. Dapat hindi ka dyan mag-broadcast. Dapat mag-broadcast ka from your profile. Tapos broadcast, i-activate mo yung broadcast doon. Parang dapat yun yung pinakamagandang user experience from the gallery. Gets mo? Dapat dyan ka manggagaling eh. Tapos meron kang broadcast dyan. Okay po. And last pala sir, may inad si Shane dito na walkthrough. Hindi ko lang disable ko muna siya dahil hindi pa lahat ng pages meron. Pero yung walkthrough is yung parang sir, yung upon sign up, yung may mga parang step by step siya na information. Para at least mas inform si users kung paano gagamitin yung pinaka-website. Pero disabled pa lang siya ngayon dahil hindi pa kompleto, sir. By the way, sa desktop, automatic nakabukas kagad yung chat. Yes. I-disable nyo muna. Parang abala lang. Tapos hindi ko mag-get yung back. Feeling ko mas tamang X yan. Yes, sir. Dapat nga X po. Mas tamang X yan eh. Pag naka-close ka, sir, parang hindi siya pansinin. Hindi ko rin ginagamit. Hindi ko siya alam kung para saan gamitin eh. Dahil ba
pag may pumasok kagad tas magtatanong, yun ba yun? Doon mo ba siya siningit? Yes sir, tama. Pag naka-desktop po yung ano. Sige, Yung i-X users mo na na lang mag-visit. siguro. X mo na lang. Pero bakit siya parang ano lang? Ba't parang pop-up lang itsura niya? Ba't parang siyang hindi fixed na pwede mo talaga i-chat? Parang ChatGPT na mag-commit ka talaga dyan sa baba o sa taas nung chat na nag-expand. Parang ganito sa baba sir. So, ang feeling kasi niyan ng pop-up, parang siyang chat support. Ano may mga chat support sa website? Yes sir. Ngayon, kung gusto mo parang AI ang feeling niya, dapat parang ChatGPT. Nandyan siya, nakakommit talaga siya. Okay. Kumbaga hindi floating sir. Oo, hindi floating. Parang hindi siya seryoso eh. Parang alam mo yung technical support lang ang dating. Masyadong technical yung mga nakasulat nyo, parse and detect voices. Masyadong technical for average user. Keep it Pero simple sir, lang. kunyari, ito po yung naging output ni ChatGPT. Ah. Tapos, kapag na po, sasalita po ng voice. Madedetect niya po kung ilang voice yun. Depende po dito sa nakalagay sa voice 1, voice 2. Yan po. Kanya po may voice 3. Okay. Pero option lang yan, di ba? Kasi ang haba, no? Option lang ba yan? That po automatic. Hindi, option lang ba yung parse and detect? Hindi po. Parang ang haba na ng user journey. Hindi sir, ano po to? Iwalay po to dun sa AI. Okay, okay. AI or split transcript. Ito po siya sa conversation. Okay, okay. Ayun po. Tapos pag na po, sasalika po ng voice. Kaya mo gawing tatlo, i-ready mo na at least hanggang ilang conversation. Tatlo. Ah, okay. Pag pinindot mo yung conversational, no? Basta po may nakalagay po na voice 3 sir. Feeling ko hindi conversational eh. Nakakalito yan eh. Dapat multi-character. Sige sir. Multi-character. Hanapin yung tamang term. Tapos na-declare ba hanggang ilang speakers? 3, 4, 5? For now po hanggang 4 lang po. O, di set mo 4. O, sige, okay na. Ano pa? Very good. Pwede mo. Yun lang sir. Apo. Sige, sige. O, testingin ko na mamaya. Okay. Thank you guys. Salamat. Sige sir, Ingat, ingat po. Sir. So usually every 5:45 na nga eh. Parang last hour meeting namin with the developers kung ano yung mga overall na mga development updates na nangyari sa maghapon, and parang ganoon yung cycle namin. So may i-commit sila at the start of the day, tapos i-review ko at the end of the day. Tapos sa gabi naman, gagamitin ko yung app na ako yung composer, ako yung user, heavy user ako. Tapos ginagamit ko na rin siya for our own personal use case sa company in terms of training, tsaka updates, tsaka creating a narrative. Feel ko talaga kung nasisimplify niyo yung buhay ko as a CEO of 3,000 people, lalo na may pangalawang international branch tayo sa Dubai with a different language that I'm trying to fit in more of my leadership style sa culture tsaka language nila rather than mag-a-adjust sila sa akin. So very helpful yung Okay Po. Right now, ang pinaka-updates ngayon would be how to create content. So puro audio and voice content tayo. Anywhere from narration, podcast, mga training materials, tapos mga HTML na binubuo ko sa Claude ng mga web apps. Tapos pinapublish din natin sa Okay Po. So yun yung buong nabibigay na value ng Okay Po para sa akin personally. At yun yung update din na binigay nila today.